Mga boss, paano nga ba i-install ang ATS sa ating solar setup? Madali lang mga boss, panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo para malaman nyo kung paano yun gawin. Pero ano nga ba ang ATS? Para saan ito? At kailangan ba talaga ito sa ating solar setup? Sa video na ito, ipapaliwanag ko ng simple at diretso kung ano ang ATS at bakit importante ito. Ang ibig sabihin ng ATS ay Automatic Transfer Switch. Isa itong device na automatikong nagpapalit ng power source, halimbawa mula solar papuntang grid. Bali, hindi mo na kailangan magsaksak o magtanggal ng plug. Kusa siyang ililipat depende kung alin ang may kuryente. Para saan ang ATS? Ginagamit ang ATS para maiwasan ng manual na paglipat ng kuryente. Para masigurong tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mga appliances natin. At higit sa lahat para maiwasan ng delikadong backfeed. Kapag nawala ng karga ang battery ng ating solar, ATS ang maglilipat sa grid. Kapag may araw na at sapat na ang karga ng ating battery, ATS ulit ang magbabalik sa solar. Bakit mahalaga ang ATS sa solar setup? Kung solar ang main power mo, hindi sapat na may inverter at battery ka lang. Kailangan mo rin ng maayos na switching. At dito nga pumapasok ang ATS. Ito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ito. Kapag mababa na ang karga ng battery, pwedeng lumipat sa grid. Walang manual na saksak, walang patayan ng breaker. Iwas sunog, iwas short, iwas aksidente. Bali, ilalagay ko na lang sa description yung link ng ATS na gamit ko. Taxnel pala to mong brand na to mga boss, kaya magandang klase. Yung ginamit kong mga circuit breaker, Taxnel din ang brand. Paano naman ikabit sa ating solar setup ang ATS? Madali lang mga boss. Kung mapapansin nyo dyan sa ilalim ng ating ATS, may dalawang wire dyan. Bali, ang ginawa ko dyan ay nagparallel lang ako ng dalawang wire. May nakalagay dyan sa normal power na number 2. Bali, maglalagay lang tayo dyan ng maikling wire. Tapos yung dulo ng wire na yon ilalagay natin sa number 2 din sa emergency power naman. Sa katabi ng number 2, sa normal power may nakalagay na letter N. Maglalagay din tayo doon ng wire papunta naman sa emergency power na letter N din. Mga boss, i-check nyo mabuti huwag kayong magkakabaligtad. Bali, yung number 2 sa normal power, dapat nakakonekta yung dulo ng wire niya sa number 2 din sa emergency power. Tapos yung letter N sa normal power, yung dulo ng wire no, nakakonekta naman dapat sa letter N sa emergency power. Tapos sa bandang itaas ng ating normal power, dyan tayo maglalagay ng wire papunta sa ating power inverter. Tapos sa bandang itaas ng emergency power, dyan naman tayo maglalagay ng wire papunta sa ating outlet sa bahay o yung linya na nanggaling sa poste ng kuryente. Ang load naman mga boss ay ilalagay natin sa ibaba ng normal power. Kasama siya ng wire na nilagay natin sa number 2 at letter N. Bali, nakaparallel lang sila. Bali, doon na tayo magkakabit ng outlet ng solar natin. Ganun lang mga boss ang wirings niya, sobrang dali lang. Para saan naman yung apat na ilaw sa itaas ng switch ng ATS? May nakalagay dyan na NA, NH, RH at RA. Ang ibig sabihin ng NA ay normal available. Ibig sabihin may kuryente ang ating normal power. Normal handling naman ang ibig sabihin ng NH. Pag nakailaw ang NH, ang ibig sabihin niyan ay kasalukuyang nakakonect sa normal power ang ating load. Ang ibig sabihin naman ng RA ay reserve available. May kuryente ang ating emergency power kapag nakailaw yan. Ang RH naman ay reserve handling ang ibig sabihin. Pag nakailaw yan, ibig sabihin ang load natin ay nakakonect sa backup power or sa emergency power. Base sa ATS ko ngayon, nakailaw ang NA, ibig sabihin may power ang inverter ko. Nakailaw ang NH, ibig sabihin gamit ko ngayon na source ay ang normal power or yung ating solar. Nakailaw din ang RA, ibig sabihin naka-standby ang backup or yung ating emergency power. Sakaling malobat yung battery ng solar, automatic na ililipat o itatransfer ng ATS ang source mula sa normal power papunta sa grid. Kung mapapansin nyo, yung RH ay nakapatay ang ilaw. Ibig sabihin, hindi ginagamit ang emergency power. Pag naman halimbawa namatay yung ating solar, halimbawa nalobat yung battery, tapos ililipat siya sa grid, yung ilaw sa NA at NH ay mamamatay. Bali, ang matitira na lang na nakailaw ay yung RA at RH. Ganun lang kadali mga boss. Ngayon mga boss, testingin naman natin. Ibababa ko yung breaker ng inverter tapos pansinin nyo yung ATS. Ayun mga boss, lumipat siya. Galing sa normal power, lumipat sa emergency power. Ngayon, itataas ko naman yung breaker. Pagpalagay na lang natin na may araw na ulit tapos may karga na yung battery. Ayun mga boss, kung napansin nyo, lumipat siya sa normal power. From normal power to emergency power, may delay ng ilan seconds kasi nag-off yung wifi natin. Pero from emergency power pabalik sa normal power parang walang delay kasi hindi nag-off yung wifi.
Ayun mga boss, ganyan gumagana ang ATS.